Nababahala ang maekspekto sa dumadalang bilang na nabibiktima ng cyber harassment nitong buwan. Kung hindi raw masusolusyonan, posible bang pangmatagalang epekto ang idudulot nito sa mga tao? Yan ang tinutukan ni James Velasquez. Nakatikim ng masasakit na salita dahil sa content niya sa social media ang 24 na taong gulang na si Ariel. Hindi niya tunay na pangalan, kaya napilitan siya mag-deactive ng kanyang mga account. At kahit sa mga kaibigan niya, lumuyo muna siya dahil dinadamay na rin ng mga nagko-comment. Kinailangan niya ring mag-counseling. It really did affect me mentally, and I underwent through counseling and therapy. It's really hard receiving online mean comments. Sa 2021 Young Adult Fertility and Sexuality Study ng UP Population Institute, tumaas ang porsyentong mga kabataang edad 15 to 24 years old na nagsabing nakaranas sila ng cyber harassment. Dumoble sa mga kabataang lalaki pero trumiple sa mga bilang ng babae. Ginawa ang mga pag-aaral sa gitna ng pandemya. They will have spending more time in the internet. And probably, making friends or posts. Maraming mababasa. Ang bilis ngayon eh. Naging accessible din kasi siguro yung mga data or yung mga internet. Kasi nga, di ba, kinakailangan din kasi yung nag-shift yung school, halimbawa, sa online room. Delikado ang mga harassment sa mga kabataan dahil sa posibleng pangmatagalang epekto nito sa kanila. It can be the younger ones na medyo isinasapuso pag naharas sila. That's not a good thing. Sa isa pang pag-aaral sa mga kabataang babae sa Pilipinas, lumalabas na mas marami na ang naharas online kumpara sa kalye. 43% ang nagsabi na naharas na sila online, samantalang 25% naman ang nagsabi na nakaranas na sila ng harassment sa kalye. Mas marami sa Facebook kumpara sa Instagram o WhatsApp. Ayon sa PNP Anti-Cyber Group, halos 300 sari-saring cybercrime complaints ang kanilang natanggap kada linggo, kasama na ang harassment. Noong isang taon, mahigit 1,000 mga reklamo ang inihain dito. Lampas 100 ang dumiretso sa korte. Yung online lang label, tsaka yung legal access natin. Ayon kay Colonel Jake Guillermos, spokesperson at OIC PNP Anti-Cybercrime Group, sa mga kasong parehong minor de edad ang sangkot. 12 years old, wala siyang criminal liability. So ang ginawa dyan sa advice natin sa kanila, they should go home. Sa school nangyari yan, the administrator or principal. Sa DSWD din sila babagsak. Pero kung nasa tamang edad na ang suspect, patong-patong na kaso ang maaaring isampa. Like RA 761, yung threat or child abuse law. Sa mga ninanais maghain ng reklamo, magtungo lamang sa website o Facebook page ng PNP Anti-Cyber Bullying Group. James Velasquez, Nakatutok, TCC News. John Kenneth E. Magaja, Trillian Q. Morante, Nakatutok, TCC News.